Ang kasaysayan ng penal na sistema sa bansa ay sumasalamin sa mahabang proseso ng pagbabago mula sa panahon ng kolonyalismo hanggang sa makabagong siglo. Sentral sa usaping ito ang New Bilibid Prison na matatagpuan sa lungsod ng Muntinlupa na siyang pangunahing pambansang bilangguan sa kasalukuyan. Maraming mamamayan ang hindi nakakaalam na ang lupain at konsepto ng bilangguang ito ay nagdaan sa iba't ibang yugto ng pagmamay-ari at paggamit. Mula sa sinuunang pamamaraan ng pagpapanatili ng kaayusan hanggang sa pagpapatayo ng mga permanenteng gusaling pader, ang mga struktura ay patuloy na naging saksi ng mga kontrobersya, pagbabago ng pamamahala at mga malalaking issue na yumanig sa institusyon. Bago pa man naging formal na kulungan ang New Bilibid Prison, ang malawak na lupain nito sa Muntinlupa ay may ibang silbi sa ilalim ng pamahalaan. Noong panahon ng mga Espanyol, ang malaking bahagi ng lupa sa labas ng Maynila ay tinuturing ng mga hasyenda o lupang agrikultural na pagmamay-ari ng mga relihiyosong orden at pamahalaan. Ang partikular na lokasyon kung saan nakatayo ang kasalukuyang New Bilibid Prison ay dating bahagi ng malawak na kagubatan at lupang pansakahan na walang permanenteng struktura para sa mga kriminal. Sa kabilang banda, ang hinalinhan nitong institusyon, ang Old Bilibid Prison sa Maynila ay tinayo sa isang parsela ng lupa na bahagi ng Mayhaligi Estate. Ang lupang ito ay pinamahalaan ng kolonyal na pamahalaan bago na pagpasyahang gawing pasilidad para sa mga preso. Ang transisyon ng paggamit ng lupa mula sa pagiging isang liblib at agrikultural na espasyo patungo sa isang sentralisadong piitan ay naganap lamang dahil sa matinding pangailangan ng lumalaking populasyon ng bansa. Ang kalawakan ng lupain sa Muntinlupa ay pinili dahil sa layo nito sa mataong sentro ng kalakalan na nagbigay ng natural na proteksyon at seguridad laban sa mga posibleng pagtakas. Ang maigsing kasaysayan ng proseso ng pagkukulong noong sinaunang panahon sa Pilipinas ay hindi nagsimula sa mga konkretong selda. Bago dumating ang mga dayuhang mananakop noong 1521, ang mga katutubong pamayanan o barangay ay walang pambansang bilangguan. Ang pagpaparusa sa mga lobag sa batas ng mga datu at sultan ay dinadaan sa mga multa, sapilit ang pagtatrabaho o parusang kamatayan. Ang pagkakakulong ay pansamantala lamang at ginagawa sa pamamagitan ng paggapo sa puno o paglalagay sa isang katutubong hawla. Nang maitatag ang kolonisasyon ng Espanya, ipinatupad ang mga banyagang batas sa pamamagitan ng mga kautusan ng hari o royal decree. Noong 1870, pormal na ipinatupad ang Kodigo Penal ng Espanya sa kapuluan na nag-atas ng mga organisadong sistema ng piitan. Dahil dito, ang mga parusa ay naging mas institusyonal kung saan ang mga nagkakasala ay pinapadala sa mga kuta tulad ng Fort Santiago o sa mga maliliit na provincial jail na pinamahalaan ng mga alkalde at militar. Ang sinaunang sistema ay nakatutok sa mabilisang pagpapanumbalik ng kaayusan sa komunidad sa pamamagitan ng agarang kabayaran o pisikal na parusa, kaya naman walang konseptong matagalang detensyon na nangangailangan ng malalaking pondo. Itinatag ang Karsel y Presidio Correccional sa Oroquieta Street, Santa Cruz, Maynila na kalaunan ay kinilala bilang Old Bilibid Prison. Ang disenyo ng pasilidad na ito ay binuo gamit ang konsepto ng radial spoke, kung saan ang mga brigada ay nakalatag na parang mga rayos ng gulong na nakatutok sa isang gitnang tore o central tower para sa madaling pagbabantay. Noong Nobyembre 15, 1940, opisyal na inilipat ang lahat ng bilanggo mula sa Maynila patungo sa bagong pasilidad sa Muntinlupa dahil sa labis na pagsisikip. Ang lumang gusali sa Maynila ay iniwan at ginamit naman ng pamahalaan ng Maynila bilang Manila City Jail. Ang bawat silid ay binuo gamit ang mabibigat na bato at bakal na inangkat mula pa sa iba't ibang rehiyon upang matiyak na walang makakatakas. Sa ilalim ng pamahalang Espanyol, ang kondisyon sa loob ay naging paksa ng mga ulat hinggil sa kalusugan dahil sa kakulangan ng bentilasyon at malinis na tubig na nagdulot ng mga epidemya ng sakit. Noong sakupin ng Amerikano ang bansa noong 1898, ang pangangasiwa sa pasilidad ay nilipat sa Bureau of Prisons na itinatag sa ilalim ng Reorganization Act No. 1407 noong 1 Nobyembre 1905. Ang mga Amerikanong opisyal na nagpasimula ng mga industrial na programang tulad ng paggawa ng mga kasangkapan sa bahay at mga gawaing kamay upang bigyan ng kapaki-pakinabang na aktibidad ang mga preso habang isinasagawa ang kanilang sentensya. Ang pagtatayo ng bagong kulungan sa Muntinlupa ay nagsimula sa ilalim ng pamahalang Commonwealth. Noong 1936, ipinasa ang Commonwealth Act No. 67 na naglaan ng budget na nasa 1 milyong piso para sa pagbili ng lupa at konstruksyon ng isang makabagong pambansang piitan. Ang pamahalaan ay nakabili ng 551 hektarya ng lupa sa Muntinlupa na noong panahong iyon ay bahagi pa ng lalawigan ng Rizal. Ang paglipat ng mga kagamitan at pasilidad ay natapos noong huling bahagi ng 1940 at noong Enero 22, 1941, ang pasilidad ay opisyal na pinangalanan ng New Bilibid Prison. Sa ilalim ng pamamahala ng Bureau of Prisons, na ngayon ay Bureau of Corrections, ang pasilidad ay dinasenyo upang maglaman ng 3,000 bilanggo.
Ang malawak na lupain ay hinati sa iba't ibang kampo upang mahiwalay ang mga preso batay sa bigat ng kanilang parusa at antas ng seguridad na kinakailangan. Ang konstruksyon ay pinangunahan ng mga inhinyero ng pamahalaan na naglalayong lumikha ng isang self-sustaining community kung saan ang mga preso ay maaaring magtanim ng sarili nilang pagkain at matuto ng mga kasanayang pang-agrikultura. Ang tatlong pangunahing kampo na binuo ay ang Maximum Security Compound para sa may mga sentensyang higit sa 20 taon, ang Medium Security Compound o Camp Sampaguita para sa mga may mas mababang sentensya at ang Minimum Security Compound o Camp Bukang Liwayway para sa mga malapit ng lumaya. Ang estratehikong paghahating ito ay naglayong gawing mas sistematiko ang rehabilitasyon, ngunit ang mabilis na pagtaas ng kriminalidad sa bansa sa mga sumunod na dekada ay nagdulot ng malaking hamon sa orihinal na plano ng arkitektura. Bukod dito, ang New Bilibid Prison na naging lokasyon ng silya elektrika o electric chair na dinala ng mga Amerikano noong 1926 bilang paraan ng pagpapatubad ng parusang kamatayan, kung saan 74 na bilanggong binitay gamit ang makinaryang ito bago ito masira sa isang sunog noong 1976. Ang isa pang kakaibang katotohanan ay ang pagkakaroon ng sariling barya o token system sa loob ng piitan noong lumang panahon upang maiwasan ang paggamit ng totoong pera na maaaring gamitin sa panunuhol o pagtakas. Sa pagdaan ng mga taon, ang New Bilibid Prison na nakaranas ng matitinding issue na nagdulot ng kontrobersya sa bansa. Ang pinakapangunahing suliranin ng institusyon ay ang labis na populasyon ng mga preso. Sa talaan noong Desyembre 2025, ang bilangguan ay naglalaman na ng 28,616 na bilanggo, na malayo sa orihinal nitong kapasidad na 6,345 lamang. Dahil sa pagsisikip na ito, naging madalas ang kaguluhan sa pagitan ng mga magkakaribal na pangkat o gang sa loob ng pasilidad tulad ng Sputnik at Komando. Bukod dito, ang isyu ng korupsyon sa pamamahala ay naging talamak, kung saan ang ilang tiwaling opisyal at gwardiya ay tumatanggap ng suhol upang payagan ang pagpasok ng mga pinagbabawal na gamit. Ang kakulangan ng mga medikal na pasilidad ay isa pang malubhang issue na nagresulta sa mataas na antas ng mortalidad sa loob ng piitan, kung saan maraming bilanggong namamatay taon-taon dahil sa mga nakakahawang sakit tulad ng tuberculosis na mabilis kumalat sa mga siksikang selda. Ang kakulangan sa sapat na nutrisyon sa pagkain ng mga preso ay madalas ding reklamo ng mga organisasyong nagtataguyod ng karapatang pantao. Ang pinakamalaking serye ng mga pagbubunyag ay naganap noong Desyembre 2014 sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Benigno Aquino III nang ilunsad ang Oplan Galugad. Dito natuklasan ng 19 na mararangyang villa o kubol na pagmamayari ng mga mayamang lord na kilala bilang Bilibid 19, kabilang sina Herbert Colangco at JB Sebastian. Ang mga kubol na ito ay may mga air conditioning unit, mamahaling kama at mga banyong may jacuzzi at sauna. Ang mga pagsalakay na ito ay nagpatuloy na ang mga high-profile na bilanggo ay nabubuhay sa luho sa loob ng piitan habang ang mga ordinaryong preso ay nagtitiis sa siksikang mga selda. Ang mga marangyang silid na ito ay binuo gamit ang mga dekalidad na materyales na dinala sa loob ng bilangguan sa pamamagitan ng pagpapalusot at pakikipagsabwatan sa mga bantay. Natuklasan din sa mga operasyong ito na ang mga lord ay patuloy na nagpapatakbo ng kanilang mga sindikato sa labas ng bansa gamit ang mga high-tech na kagamitan sa komunikasyon na hindi man lang nasasagap ng mga signal jammer ng bilangguan. Ang mga nakatagong vault sa ilalim ng mga sahig ng kubol ay naglalaman ng mga dokumento ng transaksyon sa bangko at nagpapakita ng milyon-milyong piso na dumadaloy sa loob at labas ng pasilidad araw-araw. Sa mga sumunod na operasyon at pag-iba sa mga ilegal na istruktura noong Oktubre at Gis 2019, marami pang kontrabando ang nakita. Kabilang sa mga nadiskubre sa loob ng selda ay ang mga flat screen television, mga laptop, sopistikadong sound system at signal booster para sa internet. Higit na nakababahalang pagkakadiskubre ng mga matataas na kalibre ng baril, mga granada at libu-libong bala na nakatago sa ilalim ng mga sementadong upuan at dingding. Nakasamsam din ng mga otoridad ng mga ipinagbabawal na gamot na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso, mga sex toy, inflatable doll at isang stripper bar na ginagamit para sa aliwan. Noong Nobyembre 2022, sa pamumuno ni Acting Director General Gregorio Catapang Jr., nakadiskubre pa ng isang malaking lagusan o tunnel na may lalim na 30 metro at lawak na 200 metro malapit sa opisyal na tirahan ng pinuno ng kawanihan. Ang pag-iba sa mga pader ng mga kubol ay nagbunyag ng mga lihim ng compartment kung saan itinago ang mga alak, mamahaling relo at mga bulto ng pera na ginagamit sa sugalan sa loob ng piitan. Ang mahabang kasaysayan ng New Bilibid Prison ay nagpapakita ng isang masalimot na salaysay ng institusyonal na pag-unlad at mga hamon sa sistemang pangkatarungan ng Pilipinas.
Mula sa payak na pamamaraan ng pagkukulong noong sinaunang panahon hanggang sa pagpapatayo ng malalaking pasilidad sa Maynila at Muntinlupa, ang piitan ay naging sumasalamin sa kalagayan ng lipunan. Habang nagpapatuloy ang talakayan hinggil sa modernisasyon ng Bureau of Corrections, ang mga plano ng pamahalaan na ilipat ang pambansang piitan sa labas ng Kalakhang Maynila tulad ng iminumungkahing pasilidad sa Palawan o Nueva Ecija ay nagpapakita ng pagkilala sa mga limitasyon ng kasalukuyang struktura sa Muntinlupa. Ang mga aral ng nakaraan ay dapat magsilbing gabay upang matiyak na ang mga pagkakamali ng kasaysayan ay hindi na muling mauulit sa mga bagong henerasyon ng mga pinal na institusyon ng bansa.